pagitan po ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson hinggil po sa usapin ng objectivity at impartiality na naoobserbahan po ng hindi lamang ni Senator Marcoleta kundi pati na rin po ng mga mamamayan na sadyang inililihis, sadya pong pinapapunta sa malabong mga pagtingin at mga kaganapan na parang nagiging chapsoy tuloy ang punto na pinatutunguhan ng mga nagaganap na Senate investigation na ito matapos po na ito ay pinamunuan ni Senator Ping Lacson sa maniobra nila ni Senator Itbulaga Tito Soto. Of course, ang nag-orchestrate at nagpasimuno po ng naturang mga balasahan o pang-aagaw sa liderato sa Senado, walang iba po kundi si Marcos Jr. at sila Romualdez. At ito po ay ginawa nila upang hadlangan na sumabog at umabot ang iskandalo ng kriminal na pananagutan hinggil po sa paglaganap ng tinatawag na sistematiko at well-organized na sindikato sa pagpapatakbo ng gobyerno, lalo na po itong malaganap at malubha na pandarambong sa kaban ng bayan na dito pa lamang sa flood control projects na mga anomalya, umaabot na po mga kababayan sa mahigit 1 trillion pesos ang ninakaw at dinambong ng mga politiko na kasangkot at kasabwat ni Marcos at Romualdez sa pangunguna po ng kagaya nila Saldico. At syempre, nakinabang din ang mga kriminal na operators sa loob ng DPWH na mga magnanakaw at ang sindikato ng kriminal na mga contractors na ito. At kaya nga inunahan na ni Marcos na mangyari yan kung si Governor Chavit Singson pa na kunwa-kunwarian niya na siya ay nagpapaimbestiga pero minamaniobra niya na kapag lumalapit na ang pagsabog ng issue at iskandalo papunta sa kanya at kay Martin Romualdez, kaagad-agad itong nagmamaniobra. The way they attack and made a political coup o kudeta ang pag-agaw sa liderato at mayoriya ng mga senador noong kasagsagan na ang namumuno nitong Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Marcoleta na hindi makokontrol at madidiktahan nila Marcos at Romualdez at ganon din po si Senate President Chis Escudero. Ngayon, pagkatapos po ng mainit na balitaktakan na yon sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Lacson, umiksena din po ito sa plenary si Senator Erwin Tulfo na tinatawag na si Sylvester Tulfo. Erich ba or Eren? Sylvester Tulfo. Yan po ang ginamit niyang pangalan para maka-obtain po siya ng US visa. At ito po ay hindi pa na-clear kasi sinurrender niya po ang kanyang US visa at the height ng controversial na issue kaya hindi siya makonfirma doon po sa Commission on Appointments nung siya ay dinalaga pa ni Marcos Jr. bilang secretary ng DSWD. So nagkaroon siya ng ibang pangalan, kaya nga ang tawag ni commissioner dati ng COMELEC, itong another controversial at talagang puno din po ng controversial ng mga controversies ang kanyang pagpapahayag kapag bumanat po ito. Si Attorney Rowena Binguanzon, sabi niya, itong si Sylvester Tulfo, hindi lang pala ito citizenship bender, kundi law bender din. Mga kababayan, kung saan ginamit nga niya yung pangalan na Eren Sylvester Tulfo bilang peke, fictitious name na ilusot niya sa kung anong kadahilanan at bakit nakakuha siya at nakadiskarte ng US passport, mga kababayan, including yung US citizenship niya na hindi niya diniklara until ito ay nagkaroon ng iskandalusong pagsambulat ng binuko ito ng isa sa mga asawa, yata niya yon ang nagpunta sa Commission on Appointment at ipinakita na ito ay nagkaroon ng isang anomalous circumstances on why itong si Sylvester Tulfo alias Erwin Tulfo ay nagkaroon ng US
citizenship and US passport. At nakapagsilbi pa yata ito ng ilang taon, 1 or 2 years, sa US Army, no? Hindi naman na-deploy yata sa combat. Okay? So, itong si Sylvester Erwin Tulfo ay hindi lang law bender, kundi great pretender din, no? Yun pong tawag sa kanya ng mga netizens ngayon, no? And even to the point na sa kanyang naging pahayag na dapat daw kung kinakailangang i-bend o baliin ang batas para lamang masunod ang popular na pananaw ng tao, ay gawin natin yon kasi yon ang ating tungkulin na dapat umaayon sa pananaw at demand ng mga tao. At kung may batas na hindi umaayon dyan, ay dapat tayo ang mag-bend ng batas na yan upang sumang-ayon yan sa kagustuhan ng taong bayan. No? Parang ganun ang kanyang pagde-deliver. Kasi I was on a seminar lecture ng sumambulat itong pagkakalat na naman ni Erwin Tulfo, no? Diyan sa Senado. Okay. Nag-react pati hindi lang si former Comelec Commissioner Attorney Bing Guanzon, kundi pati ang retired Justice sa Supreme Court na si Justice Noel Tiham, na sabi niya ito ay iskandaluso na pagpapahayag ng isang senador at mukhang hindi niya alam at hindi niya naiintindihan nitong referring to Erwin Tulfo ang kanyang oath of office, no, nanumpa ka na susundin mo at ipapatupad mo ng walang pagsasaalang-alang ang batas, ang saligang batas at lahat ng batas ng Republika ng Pilipinas. So help me God. Di ba may ganong portion yan sa mga oath of public office, no, sa mga public officials, no, that include ang mga senador, even si Bongbong Marcos Jr., nanumpa yan, pati sila Saldico, sila Romualdez. Pero anong ginawa nila? Pagnanakaw, pandarambong, pang-aabuso sa poder, panluloko at pandurubo sa taong bayan. So, sabi ni Justice Tiham, Noel Tiham, itong si Erwin Tulfo ay pwedeng tanggalin at disiplinahin at the minimum sa pagiging senador sapagkat ipinapakita niya ang kanyang hindi lamang kamangmangan sa batas, kundi ang kabaluktutan ng pag-iisip na lalabagin niya ang batas. Okay? So, seryoso po ang ganong pananaw ng isang justice na nag-retire na, bagamat retirado, pero ito po ay nirerespeto din ang kanyang mga legal opinions at mga pananaw nitong ni Justice Noel Tiham. Okay. Pero maliban po dyan, ako po ay may gustong puntuhan bakit ko tinatawag na si Sylvester Erwin Tulfo ay hindi lamang law bender, kundi great pretender din po. At binabanggit ko nga sa aking Facebook post na ang pagkakaroon ng isang Erwin Tulfo bilang senador ng Pilipinas, idagdag mo pa si Tito Soto at mga kabalahibo nila, ay pagpapakita na nabubulok talaga at puno ng anomalya ang ating electoral and political system. At nagpapakita din po yan kung anong antas lang mayroon na abot ang mayoriya ng ating mamamayang Pilipino kapag pag-uusapan po ang political maturity. Kasi naibubuto pa rin, naipapalusot pa rin at naipapanalo ang mga kagaya nitong baluktot ang kaisipan, walang alam sa batas at nagmamarunong pa at pretender pa na si Erwin Tulfo.